Amen. And magandang gabi po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. And 17 days to go before Christmas. No po? Pwede niyo pong batiin ang inyong katabi sa kaliwa at sa kanan. No po? Merry Christmas. No po? Ayan. Baka matuwa. No po? Regaluhan po tayo. And sa gabi pong ito, no po, masaya po kaming makasama po ang ating mga first-timer. And we pray na hindi po ito ang una't huli na tayo ay magkikita. And we pray na makasama po namin kayo sa mga susunod pang linggo. Amen. And today, I'm so excited to share God's Word to you. And minsan pa, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon ng pinakamalakas? Kung may ibibigay ka pa, itodo mo na. Hallelujah. Amen. And today, I would love to start the message. No po, baka po meron po ditong fans ang Marvel. Meron po ba ditong fans ang Marvel superheroes? Meron ba? Ayan, madami-dami, no po. Sa mga magulang po na narito, minsan nahihila po tayo sa sinihan, no po, para makapanood po ng Marvel, no po. At kung maitatanong nyo lang po, sino po ba ang aking favorite Marvel character? No po, siya po si Iron Man. Ayan. Inabot na po ng ilang episode yan. At ito pong pinakikita ko po sa inyo ay ang Iron Man 3, no po. At isa sa mga favorite kong scene pag may Iron Man, no po, pag lalabas na si Iron Man, no po, ay yung kanyang suit up, no po. May pipindutin siya, poporma niya ang kanyang kamay at lalapit ang armor sa kanya. No po, kahit nasa labas sa battlefield, pagka hindi siya gear up, pipindutin niya lang, lilipad yan at yan ay kakabit sa kanyang katawan. No po. And of course, no po, alam po natin na ito ay hindi naman totoo. No po. At ika nga po, ito po ang itsura niyan behind the scene. No po, hindi totoo yung nakikita. No po, sa behind the scene, ito ang kanyang itsura. No po, walang makatotohanan sa nangyayari. No po. And so, ano po ba ang aking point? Bakit ko po ito pinapakita po sa inyo? Kasi po, ang salitang behind the scenes sa pelikula, in a movie, no po, ano ba ang ibig kong sabihin? The BTS, behind the scene, in a movie. First is, the background is just merely illusional. No po, illusional lang ang background, meaning to say, there would be green fonts, or there would be green backgrounds, there would be patches, there would be harness. No po, may mga harness, hindi po totoo. Ika nga po. Wala pong totoo sa nangyayari and the environment is just tailored, meaning to say custom made. No po? Meaning to say custom fit. No po, for that particular scenario, custom made lang siya, custom fit lang siya. Hindi po totoo. And that's very deceptive, sneaky environment. Nothing is too real. So, bakit ko po ito sinasabi po sa inyo ngayon? Ano po ba yung point na gusto kong i-drive? Hindi po ba yung behind the scene, ito ang kwento sa movie? And I will just change the spelling, but same pronunciation almost, when we encountered the behind the scene. Sa likod ng ating mga pagkakamali, sa likod ng ating mga naging kasalanan, hindi ba the background is just illusional? Walang totoong sinabi at walang magandang sinabi ang kasalanan sa atin. Amen po ba yun? Sa mga naipangako niyang mukhang magandang gawin, no po, pumatay, mga lunya, magbisyo, no po, wala siyang magandang sinabi na totoo. No po? Tailored reality, meaning to say custom fit, it seems everything is favorable for us. Pero pagka nagawa na natin ng pagkakamali, ang kasalanan, hindi naman pala talaga. Sa katotohanan, tayo pa nga ang magbabayad. No po? And sneaky meaning deception. Full of deception. Puro kasinungalingan. Bottom line, ang kasalanan, wala siyang magandang ibinibigay po sa atin. Kaya ayaw natin ng kasalanan. And to name a few, no po, marami pong kasalanan na sikat. Kaya niyo po bang mag-mention ng kasalanan na sikat? Kung yan po ay dadalhin ko po sa puno ng kasalanan, no po, ano po ba ang mame-mention yung sikat na kasalanan? Might be, may mga magsasabi po ng lust, murder, pornography, anger, pride, greed, envy, gluttony, selfishness. Maraming kasalanan no po na nagagawa ang tao, even ang Kristiyano, sinasadya man o hindi. Kaya nga po, sa atin pong pag-uusapan po ngayon, habang tinitignan natin to, one way or another, sa mga kasalanang nakikita natin dito, tayo po ay nakapag-commit na nito. Sinasadya man o hindi.
Kahit gaano po natin gustong maging perpekto, lumakad sa kabanalan, natadapa tayo, nalilito tayo, natitisod tayo. Buti na lang ang Panginoong Jesus ay meron siyang escape route na ibinigay po sa atin. And you know the verse in 1 John 1:9, it says here, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Bago po tayo tumuloy, pwede ko po ba kayong maanyayahang yumuko at tayo po ay mananalangin? Heavenly Father, today we are here to worship and bless your name. Panginoon, ang iyong mga anak ay nagpunta dito sa iyong tahanan, Panginoon, na kung saan narito po kayo. Kaya hindi kami bigo kasi ang pinuntahan namin ay narito. Kaya Panginoon ngayon, Lord, we pray, liberate us with your word, change us. Lord, hayaan mong mabago kami ng iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na mag-rebuke, magpaalala ka, yumakap ka, at patuloy na gawin mo ang iyong kalooban sa service na to. This is your service, so Lord, do what you want. Bless your people today. And Holy Spirit, we can never understand your word without your help. We need your wisdom so that we may apply this into our personal lives. Bless us tonight and we glorify you. This is our prayer in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Sige nga po, malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Pag nagkamali, nagkasala, sinasadya o hindi, tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Hinihingi po natin to ng tawad. At dadalhin ko naman po ito sa tao, no po, ang usapang tao sa tao. Pag ikaw ay nagkasala sa tao at na-realize mo na ikaw ay nagkasala, of course, pag may realization, tayo ay magsosorry at hindi matatapos sa sorry. Pagkatas mong magsorry, gagawa ka ng paraan para maipakita mo yung sinosorry mo. Gagawa ka ng paraan para mapakita mo na talagang genuine at sincere ang iyong paghingi ng tawad. Bukod sa pagsasalita, may action. So, pag nagawa mo na ang lahat, hindi ka pa rin napatawad. Somehow, one way or another, pwede na nating masabi, nagawa ko na ang lahat sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. I can live with it. The ball is no longer in my court. I did my part. I can live with it. Tao sa tao. Pero, pagdadali naman natin ang laban sa tao, sa Diyos, ibang usapan na. Ang hirap ituloy ng buhay na hindi tayo sigurado na pinatawad tayo ng Diyos. Ang hirap itakbo ng buhay na kung hindi tayo sigurado na kasama ba natin ng Diyos. Kaya ang hirap i-mention at ang hirap sabihin ng, I can live with it. Nope. Ang hirap ituloy kung kay Lord ako may problema. Kung galit kami ni Lord, hindi kami bate. Ang hirap ituloy ng buhay. And maybe you're asking in your mind right now, Pastor, pwede ba yun? Hindi nagpapatawad ang Diyos? We read the verse, 1 John 1:9 is true, but the next verse that we're about to read is also true. Pwede bang hindi nagpapatawad ang Panginoon? And I don't want to speak on my word. Let's read God's word in the book of Mark. In Mark chapter 11 verse 24, it says here, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen po ba yun? Amen. Naniniwala po tayo na kapag hiningi natin ito sa panalangin, ito po ay ibibigay ng Panginoon. No po? On the next verse, ano po ang sabi? Verse 25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Kung ikaw daw ay nakatayo, nananalangin, kung ikaw daw ay nasa simbahan, nagpupuri, if you have anything against anyone, kailangan daw tayo ay nagpapatawad. Dahil kung hindi, ano pong sabi ng verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. It is not my word, it is the word of God. So, ano daw ang sabi? If you have anything against anyone, para pala ako ay pakinggan ng Panginoon, kailangan kung meron akong hindi kasundo, kung ako ay may nakaalitan, ano daw ang akin dapat?
kailangan daw ako ay nagpapatawad. Amen po ba doon? Nandyan pa po ba kayo? Tayo pala ay nagpapatawad dahil kung hindi daw, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Hindi rin ako napapatawad pag hindi ako nagpatawad. At ano ba ang ibig sabihin nito pag nilabas ko po ulit ang puno ng mga kasalanan? No po, on the top right part, behind the sin, there is unnoticed sin, which is unforgiveness. No po, hindi sikat, hindi obvious, pero kasalanan. Bakit big deal? Kasi pag hindi ako nagpatawad, hindi rin ako napapatawad, sabi ng Panginoon. Kaya po, may ibig sabihin ang hindi pagpapatawad pala sa tao. No po? Kaya kung matatanong niyo po ako, bakit ba hindi nagpapatawad ang tao? No po? At hindi ko po i-exclude ang aking sarili. Minsan sa aking buhay, minsan sa ating buhay, no po, tayo po ay nahirapang magpatawad. Pwede ko po bang makita yung mga kamay na nakasama ko dyan? Na once in your life, nahihirapan kang magpatawad. Pwede ba yun? Thank you for that honest hands. Maraming salamat po, no po. May kasama pala ako. Ano ba ang anatomy ng unforgiveness? Ano ba yung parts? Bakit hindi ka makapagpatawad? Una sa lahat, you are deeply abused. Abuse na masakit, may deep pa. Naabuso ka ng employer mo, ng kapitbahay mo, ng kasambahay mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Minsan sa buhay mo tayo ay naabuso. Ikaw ay naabuso. Ano pa? You were intentionally hurt. Yung nasaktan ka, masakit na nga yun. Nung nalaman mo pang intentional, mas masakit nung nalaman mong intentional ka palang sinaktan. Ano? Mas masakit, kaya ang hirap naman magpatawad. No po? And what else? Anatomy of unforgiveness, you are seeing the bad effects. Nakikita mo yung epekto nito. Nagmarka sa'yo, lumatay sa'yo, may souvenir ka. At tuwing makikita mo, paano ka magpapatawad sa ganitong ginawa sa akin? Sa ganitong ginawa sa atin? Nahihirapan tayong ibigay ang kapatawaran. No po? Pag nakikita natin yung effect nito, what else? Tinanggap mo na galit ka. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung galit. Ayan. Hindi po galit yan, tulog yan. Biro lang po. Ano? Tinanggap mo na galit ka. May ganun, ano? Tinanggap niya na galit siya. Ayaw natin pala yun. No? Hindi pala maganda yun. Pero ito yung anatomy. Bakit hindi nagpapatawad agad? What else? You are seeking for remorse. Hindi mo man lang makitaan ng pagsisisi. Hindi mo man lang makitaan ng, na may ginagawang kakaiba. Yan. Ba't ka magpapatawad? No po? What else? Na-trauma ka na. Ayaw mo nang umibig ulit. Ayaw mo nang maging leader ulit. Ayaw mo nang tumaya ulit. Ayaw mo nang lumabas ulit. Na-trauma ka na. And eventually, nagkaroon ka na ng emotional bondage. And finally, gusto mo nang gumante. Gusto mo nang manakit. At minsan sa buhay natin, di ba? Minsan nararamdaman natin yun. Gusto mo nang gumawa ng karumal-dumal. Makaganti ka lang. At ano po pala ang dulo niyan? Ito po ay disaster pala sa atin. Hindi maganda. Kaya po, pepreno lang po ako saglit dito, ano po, sa nakikita nyo ngayon sa screen. Gusto ko pong promeno. I do not want to stand here before you. It seems, alam ko to lahat kung ba't inabot natin to. Hindi ko po minamaliit ang ating pinagdadaanan. Maybe you're telling me, Pastor, hindi mo naman alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam at hindi mo nararamdaman ang pinanggalingan ko, kaya ako nararamdaman yan ngayon. Madali sigurong sabihin yan, Pastor. And maybe tama po kayo. Hindi ko po alam kung ano po ang inabot natin, ano ang nangyari, bakit tayo inabot dito. Pero isa lang po ang sigurado po ako ngayong gabi. Ayaw ng Panginoon na manatili ka dyan. Gusto niya pagalingin ka. Gusto niya palayain ka. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yun lang po yung sigurado ako. Hindi ko po sigurado kung ba tayo naaabot dyan, pero ang sigurado ako, gusto niyang lumaya ka ngayong gabi sa kung ano mang meron ka sa puso mo. Kaya, minsan po, sa Bible may nagtanong, si Peter, ang tanong niya,
Then Peter came to Jesus and said, Lord, how often shall my brother sins against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. In the Bible, may meaning po yung 3 beses inuulit. Kaya po in the Old Testament, pag tinatawag si Moses, di ba? Moses, Moses, Moses. May emphasis pag 3 times. Alam ni Peter yon at hindi niya ginawang 3 times. Inoeyan niya pa. Hindi 3 times. 7 times, no? Hindi, mali pa rin. 70 times 7. So ano pong point? Infinity. Magpatawad ka. At ito ang tinuturo ng Panginoon. At dinulas ng Panginoon yung tanong na yon sa isang kwento. Nagkwento ang Panginoon, dinala niya to sa parable. At ano po itong parable na to? Ito po yung babasahin po natin. In verse 23 ng chapter 18, therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. So, i-establish ko lang po ang character natin sa kwento. There's a king or the master. Okay ba yon? The king, the master, and there is a servant. The king and the servant. Yung servant daw po ay may utang sa hari, sa master. Magkano? 10,000. By means of what? Talents. Ano po ba yung talents? No po? Ang talents po pala, it's a unit of measure used in gold. Or symbolically speaking, it is a debt. Utang na kailangan bayaran. At magkano ang utang niya? 10,000. Meron po ba ditong mahilig sa math? Amen? Kukunti lang. Meron lang po akong ipapakitang konting computation. Bakit? Kasi kailangan po nating maintindihan at gusto po akong i-point out sa values nitong number po na to. Kaya samahan niyo po ako sa maikling computation po na to. Ano po? Ang ibig pong sabihin pala ng 1 common talent of gold, yan po ay approximately 75 pounds. Okay? At ang kanyang utang po ay 10,000 talents. Kaya, ang ibig sabihin, yung 750 pounds pala na yon, or yung 375 pounds or 375 tons of gold, yun ang equivalent niya. At yan ang ating basis ng computation. Okay? Kaya sa present time, ang 1 ounce is equivalent to $1,310 per ounce, which is ang isang talent of gold ay $1.4 million. Kaya, therefore, may utang siyang 10,000 talent or ang utang niya talaga pag kinonvert, 14.5 billion or in pesos, 839,579 million. Okay ba yon? Bago po natin to ituloy, may gusto po bang mag-abono nito para sa kanya? Baka gusto niyo lang mag-abono. Try lang. Baka may magbabargain. Yun po yung point. No po? And natatawa po tayo dahil ubus na yung lahi mo, hindi mo pa ito mababayaran. Ganito po kalaki and you know the answer. Nung sinisingil siya, ano po ang sagot ng servant? But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had and that payment be made. Wala kang pambayad? Okay. Bebenta na lang kita, ang asawa mo at ang anak mo. Quits na tayo. Wala ka nang babayaran. Pero syempre, hindi po nagtapos dun yung lalaki. Ano po ang ginawa ng lalaki? The servant therefore fell down before him saying, Master, have patience with me and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Sa kanyang pagpapatira pa, nabagbag ang damdamin ng hari, ng master. O sige na nga, wag mo nang bayaran. Pinakawalan na siya, pinatawad na siya. Yun ang gusto natin lahat, di ba? Kaya, masaya siyang umalis. At may maidadagdag po sa karakter ng ating kwento. Master, the king, the servant, and there is a co-servant. May kasama siyang servant. At ano po ang pagkikita nila? Ito ang kanilang pagkikita. But that servant went out
and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Yung servant na to, na napatawad, meron din palang may pagmamayari or may utang din sa kanya ang kapwa niya servant. At magkano yon? 100 denarii. And ano po ang sabi po, ang denarii, ito po ang equation sa Roman, no po, before the currency, it's equivalent to 4 months' wages. Or ang computation, mabilisan, $5,800 or 335,831.60 in pesos. Ito po yung utang. At nung nagtagpo sila, ano po ang pakiusap nung may utang na servant sa kapwa niya servant? Ano ang pakiusap? But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me what you owe." May utang ka sa akin. May utang ka. Babayaran mo to. Pinitsarahan at sinakal. At ano po ang kanyang reply? So his fellow servants fell down at his feet and begged him, saying, "Have patience with me and I will pay you all." Sounds familiar? Narinig nyo na po to kanina, di ba? Siya naman ngayon ang kinakausap ng ganito. Verse 30, and he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. Kinulong siya, binato siya sa kulungan. Hanggat di mo nababayaran, hindi ka lalabas dyan. Grabe po, ano po. At ano po ang nangyari? Tuloy po natin ang kwentuhan natin. So when his fellow servants saw what had been done, may nakakita sa kanilang kapwa nila servants. They were very grieved. At ito na, yari na siya. And came and told their master all that had been done. Naikwento ngayon sa master, sa king, yung ginawa nitong isang servant. Kaya, nung verse 32, then his master, after he had called him, said, "You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you?" Hindi ba ako yung nagpatawad sa'yo? Hindi ba ako yung hindi na kita pinagbayad? Hindi mo rin ba yun kayang ibigay dun sa may utang sa'yo? Kaya, ano po ang sabi ng 34? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Ito pong nangyaring hindi niya pagbibigay. San po siya nadala? He was delivered to the torturers. At alam niyo po, sa atin pong buhay, sa ating pong personal na buhay, pag pala hindi po tayo nagpapatawad, may mga kinakalagyan po pala tayo. No po? Sabi po pala sa pag-aaral, no po, the major common results of unforgiveness, ano po pag hindi daw tayo nagpapatawad, tayo po ay nalulungkot. Tayo po ay nalulungkot. Hindi po tayo masaya kahit na hindi ka nagpapatawad. At nanganganak na po ang kalungkutan na yan. Tayo po ay nagkakaroon ng stress reaction. Meaning to say, nai-stress ka sa maraming bagay. Akala mo sa trabaho, sa traffic, akala mo sa anak mo, akala mo sa sahod. Yun pala, ang punot dulo ng stress ay mayroon kang hindi pa napapatawad na nakalimutan mo na nga. At nanganganak pa yon, yung stress na yon, kilalang kilala to nung pandemic, ang anxiety. Hindi, natatakot ka, hindi mo alam kung bakit. Ang dulo pala, hindi ka lang nagpatawad, may kinakainisan ka, may gusto kang bawian. At nanganganak yan sa depression. Kaya kung minsang kilala mo ang mga salitang ito, baka may pinapaalaala po ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Baka may hindi ka pa napapatawad. Baka may galit sa ating puso. Kaya po, ano po ang sabi po dito? Meron pala tayong dapat gawin. Ano po yun? Bakit? Kasi ang unforgiveness ay torture. Nagwe-welding ka ng sarili mong rehas. Nagtitimpla ka ng sarili mong laso na iinumin. Kaya po, ayaw nating manatili sa hindi pagpapatawad. Kaya po, ano po ang sabi ng Panginoon ng verse 34, ano po?
sa kwento po dito, until he should pay. Hanggat hindi nakakabayad. And you know, he was asked to do the impossible. At ayokong abutin to. Utusan ako sa imposible kasi hindi ako nagpatawad. Kaya dito po dinulas ng Panginoon. So, kinakausap na tayo. My heavenly Father also will do to you if each of you from his heart, take note of the word, not from your mouth, from your lips, nope. Pwede kasing sabihin sa labi, pero hindi totoo sa puso. Kaya ano pong sabi? Basahin ko lang po ulit. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Ito po yung sinasabi natin kanina. Kung tao sa tao, okay lang. Pero kung tao sa Diyos, ayokong hindi kami okay ni Lord. Ayokong hindi ako napapatawad ng Panginoon. So kailangan ko ring magpatawad at tinuturuan tayong magpatawad para rin tayo ay mapatawad ng Panginoon. Kaya po, ano ba ang pwede nating ihingi ng tawad sa Panginoon? Mamaya po, sasamba tayo ulit, magpupuri tayo sa Panginoon. Ano ba yung pwede nating ihingi ng tawad? I believe that's the forgiveness for being unforgiving. Isa sa mga kapatawaran sa pagiging hindi mapagpatawad. Panginoon, nagkamali ako dito. Panginoon, masyado akong nagalit dito. Patawarin mo ako kung hindi ko gustong magpatawad. Kaya po, ano po ba yung summary ng ating pinag-usapan? Bakit ba tayo nag-compute ng nag-compute? No po? Ito po yung point noon. Hindi ba sa buhay natin, sa totoo lang, yung 10,000 talents na ito ang amount, yung 839 billion, ito talaga ang natanggap natin sa Panginoon na kapatawaran. Pwede ko bang makita dito ang mga pinatawad ng Diyos? Pinalaya ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ikaw yan at ako. Yung minsan kang humingi ng tawad, yung minsan ang destinasyon mo, impyerno, pero dahil humingi ka ng tawad sa Panginoon, napagbigyan ako ng ganito. Of course, the money is just a figure to illustrate. Pero ang laki ng tinanggap natin sa Panginoon. At baka, may mga utang sa atin. May mga utang ng sama ng loob, ng galit, no po? Versus, sa pwede nating ibigay na 100 denarii that we should give. Kaya tinutulungan po tayo ng mensahe ng Panginoon ngayon na magpatawad. Bakit ka hindi magpapatawad? Dahil minsan sa buhay natin, tayo ay pinatawad lang din. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And maybe, just maybe, the word today, nag-50-50 tayo. Nagko-compute po tayo sa ating isipan, nagko-compute. Ang hirap ibigay nung kapatawaran na to. Grabe yung ginawa sa atin. I pray na tong susunod po na ating mapapanood, the video, makatulong po sa atin at mag-minister po ang actress na to sa atin. Panoorin po natin ito. Pinasok ang bahay, ninakawan at saka pinatay. Ito ngayon ang lumalabas sa investigasyon ng PNP sa brutal na pagpatay sa 75 anyos na si Zenaida Sison, ina ng aktres na si Cherry Pie Picache. Yung nakita ko nakabukas yung second gate namin, dun na. Lord. Sabi ko, no. Gumagano na ako, tapos ang dilim na. Tapos may secret switch yun to open up the lights yung sa garage namin. Nung pagkabuksan ko at nakita kong sira na yung front door, doon na, umiiyak na ako. Sabi ko, Lord, no. So sabi ko doon sa driver ko, yung pakihanap na si Mama, pakihanap na. And then, tumatakbo sa akin yung driver ko. Sabi niya, Mama, wala na si Mama. Sabi ko, anong wala na? Mama, wala na si Mama. Sabi ko, hindi, balikan mo. Tapos sumisigaw na ako, parang tulungan niyo ako, tayo ambulansya, parang ganyan. Tapos yun pala talaga yun, yung talaga mapapadasal ka. Talagang galing sa kaibuturan talaga ng kaluluwa mo. I'm really praying kasi hindi madali. I'm really praying, by God's grace, I'm really praying. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Doon sa akin, yung realization na, you ask for forgiveness every day and then doon mo marirealize
Diba? Paano ka hihingi ng tawad kung hindi ka magpapatawad? Dati mo po. Michael. Magandang hapon. Okay lang po. Sorry po. Hindi ko alam, madam, kung paano ako hingi sa iyo ng tawad. Napatawad niyo na talaga ako, madam. Diyos! Kung lalagay po natin yung sarili natin doon, maybe you have the same case. Maybe yung case mo ngayon na hindi ka makapagpatawad, hindi ka namatayan, hindi ka pinatayan. Or maybe mas malala dito. Regardless, what's the point? Tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon ngayon na tayo ay magpatawad. Hindi lang dahil gusto tong pagawa sa atin ng Diyos, kung hindi dahil ang unang-unang lalaya ay tayo rin mismo. Kaya alam ko po, as we discuss it a while ago, may inilalagay ang Panginoon sa inyong isip. Tao, pangalan, pangyayari, na gusto ng pabitawan sa iyo ng Panginoon ngayon. At sa pagharap ni Cherry Pie Picache, dun sa pumatay sa kanyang nanay, sabi nga ni Cherry Pie, paano ba ako magpapatawad? Paano ba ako magpapatawad o hihingi ng tawad kung hindi ako magpapatawad? Kaya simulan ko sa akin. Kaya ano po yung binitawan niya? Nung binitawan nung murderer, binitawan niya na po yung salitang, I'm sorry. Tatanong siya, napatawad niyo na po ba talaga ako? Sumasagot si Cherry Pie, sa tulong ng Diyos. Ikaw ba yan ngayon? And I pray that this may be your best gift this Christmas. Don't miss your gift. To receive forgiveness, to give forgiveness, and to receive forgiveness. Both ways are gift. Kaya po maganda na mag-grab natin tong gift na to. And as the worship team sings this song, ikaw ba yan ngayon? May ihihingi ka ng tawad sa Diyos? Ikaw ba yan ngayon? Kung ikaw yan, pwede ka bang tumayo ngayon? Lapit ka dito, ipapanalangin ka namin.